Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol naman po dito kay Pepe. Yan, kung ano na nga ba ang update dito at kung ano na nga ang nangyayari ngayon kay Pepe. Kasi matagal-tagal na po tayong hindi nagkakaroon ng update sa meme coin na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyan ang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, nandito po tayo sa X platform, X account ni Pepe. Ayan, nakikita po natin dito na nung nakalipas po na yung last po na balita natin dito, update natin kay Pepe ay nagkaroon po sila ng issue. Ayan, problema sa kanilang samahan. Ayan, yung mga mismong mga developers po. Ayan, sapagkat meron pong isang dating developers ang nag-hack sa kanilang mga accounts. Ayan, at ngayon ay sa tingin ko ay naayos na po ito. Kaya ayan ito po yung latest, ito po yung nakapin uh, na kanilang message dito. Ayan, ito po yung kanilang website pepe.bip. Ayan. Dito naman yung kanilang Uniswap, yan, CMC yung kay CoinMar. Ito po yung kanilang contract. Ayan, pinin po nila ito para makita po ng mas madaling makita ng lahat. Yan, kasi binigay po nila dito yung mga sources. Yan, mga mahalagang source of information para sa kanila. Ayan, si Pepe, ang kanilang isang palaka, hindi po nagbabago yung kanilang the old Telegram for Pepe is hacked and no longer in our control. The Lord Kick LOL account has been compromised. Whoever has gained access to this account is using it to push scams and deceive people and launch other coins. Ayan. Sabi nila yung kanilang luma na Telegram dito, yan, kay Pepe ay nahack na po. Wala na po silang control dito. Kaya yan yung Lord Kick LOL na account nila ay na-compromise na. Kaya kung ano man yung mga lumalabas dito na post, yan, mga lumalabas na mga pinapublish na post dito sa account na ito ay isa lamang itong scam na lokohin yung mga tao. Ayan, ito po ay isang babala, ayan, announcement sa kanila na na-hack yung kanilang old Telegram account. Ayan, talamak po kasi talaga ang mga scammers, mga hackers dito sa Telegram. Yan, ito naman, the Twitter account Lord Kick LOL has no association to Pepe and should be reported as spam or impersonation as well. Ayan, kung pag nakita po natin tong si Lord Kick LOL, ayan, na Twitter account. Yan, dito po sa X, wala na pong Twitter. Yan, pinalitan na po ng X. Yan, pero yan, marami pa rin nakakakilala na si X ay si Twitter. Yan. Kaya yan, report na lamang natin si Lord Kek LOL. Yan, para hindi pa siya makapanloko ng iba. Ayan, yan po ang latest na linabas na pahayag ng mga team ng Pepe dito sa kanilang official X platform. At ayan naman yung balita natin dito. Ayan, yung latest na nakalap ko na balita dito kay Pepe. Ayan. Pepe is pumping. Ayan, nagpapump daw po si Pepe. Ibig sabihin ay umaangat ang kanyang market price. Pepe has suddenly surged a dramatic increase in price and volume on Friday that saw the token shoot to the top trending list and became one of the biggest gainers in the whole crypto space. Ayan. Nagkaroon daw po ito ng dramatic increase hindi lamang sa kanyang market price kundi sa volume na rin nito, at nangyari pa po ito nung nakalipas na Friday. Ayan, but the reasoning behind Pepe's sudden is certainly clear. The crypto analysts and speculations split between whether the price action is a short squeeze, a dead cat bounce,
or something more positive. Ayan. Wala daw pong hindi raw po wala pong makapagsabi kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng yan dramatic increase yan or pag-angat sa market price si Pepe. Yan, at hindi nila alam kung ang price action na ito ay isang short squeeze yan or a dead cat bounce or something more positive. Ayan. Ito po yung price chart ni Pepe. Ayan, nakikita natin na yan nga mabilis itong umakyat. Ayan, line chart po ang tawag dito. Ayan, Pepe has endured weeks of downward movement following the sale of 16 trillion tokens worth approximately $15 million from Project Multisig. Ayan, CEX wallet. Ayan, CEX wallet. Ayan. Ito po yung nagdulot sa pagbagsak ni Pepe. Ayan, nung may nagbenta po ng 16 trillion na tokens. Yan, number of signatories was also reduced from 8 to 2 while the project claimed the remaining supply is now in safe hands. Investor bolted from the project with more than $250 million withdrawn and prices collapsing by more than 35% in the days since. Ayan, ito po yata yung 16 trillion na ito ay ito po yata yung nahack. Yan, tapos binenta. Kaya yan po yung nagdulot yan sa pagbagsak ng market price ni Pepe. Ngayon yung natira, may natitira po rito. Yan, hindi naman po sinimot yung lahat. Yan, yung kasi yung ito galing po ito sa budget. Yan. Budget para sa development ng Pepe ecosystem. Pero may natitira pa naman po. Yan, may remaining supply. At saka yung remaining supply na ito ay yan, nasa ligtas na kamay. Yan na ngayon. Ayan, mukhang maayos na ang Pepe, muling maayos na lahat. Kaya siguro yan ang dahilan kung bakit ito nag-pump. Yan, it remains unclear what was the catalyst behind Friday's pump. Yan ngayon sinasabi ko kanina na hindi po malinaw, unclear kung ano ang nagdulot sa catalyst noong nag-pump si Pepe nitong Friday. But earlier this week, Nebraskan Gunner, a popular crypto trader with more than 300,000 followers on X, described the token as being in no man's land and is still in a steady downtrend at the moment. Ayan. Isang sikat daw na crypto trader na ang nagsabi. Ayan, sa naganap na price pump dito ni Pepe ay yan, sinabi niyang no man's land. Yan, at saka steady downward trend at the moment. Kaya yan, ano kayang ibig niyang sabihin dito? This was obviously written before the pump, and it remains to be seen whether this is just a dead cat bounce or a breakout to former levels. Ayan. Inilabas po pala ni Nebraska Gunner. Ayan, ang kanyang sinabi dito na no man's land at saka steady downtrend at the moment kay Pepe bago nagkaroon ng pump. Ayan, bago po umakyat si Pepe. Ayan, nice move today. I didn't really see this one coming. Volume profile shows 3 significant resistant areas with the first one getting broken now. I doubt this is a full reversal but a bit more upside may be in store. Would be cautious with this one overall. Ayan, yan po naman yung sinabi ni Altcoin Sherpa. Ayan, nakikita po natin sa kanyang chart. Yan, Altcoin Sherpa, who has 200,000 X followers, shared similar bearish sentiment writing Pepe. Nice move today. I didn't really see this one coming. Ayan. Yan po yung sinabi niya. Hindi niya raw po nakita na ganito ang ipapakita na galaw ni Pepe. Volume profile shows 3 significant resistance areas with the first one getting broken. Yan, getting broken now. I doubt this is a full reversal, but a bit more upside may be in store. Would be cautious with this one overall. Ayan po sinabi niya. Yan. Nabasag po yung unang resistance dahil sa price surge na naganap. Yan, dahil sa pag-angat nito. Pero posibleng isa lamang daw po. Mababa daw po ang tsansa na ito ay isang full reversal. Ibig sabihin ay mababa raw ang possibility na magpapatuloy ito sa kanyang pag-akyat. Mukhang ang mangyayari dito ay
magkakaroon ito ng yan upside. Yan, maaring isa lamang itong parang tatalbog lamang siya. Yan, tapos magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Kaya yan pwedeng ganyan po ang mangyari. Ang isang bagay na pwedeng mangyari dito. Kaya yan, CryptoMonk on the other hand was bullish in his 150k followers and said he can smell a 50% plus pump coming. Ayan, ito naman po si CryptoPunk. Yan, kung ganyan naman po yung sinabi dito, prediction ni Altcoin Sherpa. Pagdating naman po dito kay CryptoMonk, ayan, ay ang sinabi niya dito ay bullish po siya. Yan, meron siyang 150,000 na followers at sinabi niya dito na yan, meron daw siyang yan naamoy na 50% plus na pump ni Pepe. Ibig sabihin ay magpapatuloy daw ito sa kanyang pag-akyan at maaring umangat ito ng higit 50%. Yan daw po ang kanyang naaamoy dito na magiging galaw, mga sunod na magiging galaw ni Pepe. At ayan, nandito po tayo sa CoinMarketCap. Ayan, nandito tayo sa trending na mga crypto sa ngayon. At ayan, nakikita po natin si Pepe. Ayan po siya si Pepe. Number 1 po siya ngayon dito sa trending list ni CoinMarketCap. Ayan, pumapangalawa lamang po si Bitcoin. Ayan, pangatlo si Ripple or XRP. Pang-apat si Loom. Ayan, pang-lima si Ethereum. 6 si Solana. Ayan, si IOST or IOST. Arc, Frontier. Ayan, Terra Classic or Lunsi. Yan po yung mga top 10. At yan, number 1 si Pepe. Yan, naging number 1 po siya. Malamang dahil sa ikanyang ipinakita na price surge nitong nakalipas na araw. Yan, kahapon lamang po, noong Friday. Kaya yan po siya. Nagkaroon siya ng umangat po siya ng 13.32% nitong nakalipas na 24 oras. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.